Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Nakatira ako noon sa Antipolo, isang lugar na noong dekada 80 ay balot pa ng misteryo at hindi kasing ingay ng kasalukuyang syudad. Taong 1981 nang mangyari ang kwentong ito. Isang taon na hinding-hindi mabubura sa aking isipan hanggat ako'y humihinga. Nasa edad na 18 pa lamang ako noong mga panahong yon. Panahon ng kakapusan, ng lakas ng loob at ng paniniwalang ang mundo ay kontrolado ng ating mga kamay. Ngunit sa bundok na aming tinahak, natutunan ko na may mga puwersang mas matanda pa sa ating mga ninuno na nananahan sa dilim. Kung inyo pong mararapatin ay hindi ko nababanggitin ang eksaktong baryo o sityo sa Antipolo kung saan kami nagpunta. Ayaw ko nang magising pa ang mga alaala ng mga taong naninirahan doon. O baka naman ayaw ko lang talagang mahanap ang daan pabalik. Sapagkat doon naganap ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na karanasan ko. Isang karanasang hanggang ngayon, kahit ako'y nasa edad 58 na at may sarili ng mga apo, ay malinaw na malinaw pa rin sa aking alaala. Isang taon na ang nakalipas noon mula nung makasalamuha ko ang isang nilalang na kalaunan ay napag-alamang aswang. Akala ko noon ay tapos na ang lahat. Akala ko ay nakabayad na ako ng aking tax sa mundo ng kababalaghan. Ngunit nagkamali ako. May sumunod pa. At ang pangalawang ito, ang muntik ng kumuha sa aming lahat. Kaming mga magkakaibigan, ako, si Dodong, si Nato, si Ed at si Bok, ay laging magkakasama. Sa hirap at sa ginhawa, ika nga. Pero noong panahong yon, mas lamang ang hirap. Gusto naming kumita at makatulong sa pamilya at makatikim rin ng kaunting sarap sa buhay. Si Dodong ang pinaka-adventurous sa aming lahat. Isang hapon, habang kami nagkukwentuhan lang sa outpost malapit sa kanto, may dala siyang balita. Ang kanyang mga mata ay naniningkit pa sa tuwa. Tila nakatuklas ito ng ginto. "Oy mga pre!" bungad niya. "Nabalitaan ko na nangangailangan daw ng mga magtatanim ng palay doon sa bundok. Sa may lampas pa ng ilog sa ba. Layo-layo nga lang ang lakad pero malaki raw magbayad ang mag-asawa doon. Gusto ko sanang matuto ng pagsasaka. Dagdag income din. Sama kayo?" "Oy, gusto ko yan ah," sagot naman ni Ed. Si Ed ang pinakamabilis pauto basta usapang pera. "Tara, sama na tayo mga pre. Kaysa naman nakatambay lang tayo dito at nagbibilang ng poste." Sumang-ayon naman din sina Nato at Bok. Ako naman ay napapayag dahil sa kuryosidad. "Sige," sabi ko. "Pero kailan daw ba ang punta? Baka kailangan pa natin mag-ready ng gamit ha." "Bukas na agad," mabilis na tugon ni Dodong. "Maaga tayo alis para hindi tayo masyadong abutin ng sikat ng araw sa daan." Maghihiwa-hiwalay na sana kami para maghanda nang dumating si Tony. Si Tony ay mas matanda sa amin ng ilang taon. Kuya ang tawag ko sa kanya kahit hindi kami magkaano-ano. Malapit siya sa pamilya namin, lalo na sa aking ina na itinuring na siyang parang tunay na anak. Si Tony ay tahimik na tao. Pero kapag nagsalita siya, parang may bigat ang bawat salita. "O Leo, andyan ka pala. Tara, sabay na tayong umuwi. May dala akong mga pasalubong na tinapay para sa mga kapatid mo." Masayang sabi niya. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko mapigilang ikwento ang plano namin para bukas. Narinig niya ang tawanan namin nila Dodong tungkol sa kung paano namin gagastusin ang kikitain namin. Biglang tumigil si Kuya Tony sa paglalakad. Ang kanyang masayang mukha ay napalitan ng isang seryoso at malamig na ekspresyon. "Sandali,
Saan nyo nga ulit balak pumunta bukas? Tanong niya. Ang boses niya ay wala ng bakas ng biro. Sa bundok po, Kuya Tony. Sagot ko. Medyo nagugulahan sa biglaang pagbabago ng tono ng boses niya. May mag-asawang nangangailangan daw ng magtatanim ng palay doon sa bundok. Bigla siyang natahimik. Tumingin siya sa malayo na tila may inaalala o kinakatakutan. Sinong mag-asawa? Tanong niya ulit. Yung nasa kabila po ng ilog, yung 7 bundok pa ang lalakarin bago makarating sa sitio nila. Sagot ni Dodong na nakisali na rin sa usapan. Napatingin si Kuya Tony sa aming lahat. Sinenyasan niya kaming lumapit sa kanya isa-isa. Tila ayaw niyang may makarinig na iba. Kung ako sa inyo, pabulong niyang sabi, huwag na kayong tumuloy. Humanap na lang kayo ng ibang mapagtatrabahuhan dito sa ibaba. Bakit naman, Kuya Tony? Tanong ko. Sayang naman yung kikitain namin doon. Sandali siyang nag-alinlangan. Umugot ng malalim na hininga bago magsalita. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpatahimik sa aming paligid. Ang mag-asawang yan, ayon sa sabi-sabi ng mga matatanda rito, hindi sila tao. Mga aswang sila. Napatawa si Dodong ng malakas. Yung tawa na puno ng pangungutya. Sus, Kuya Tony! 80s na ngayon. May space shuttle na nga eh. May computer pa. Naniniwala ka pa rin ba sa mga kwentong matanda? Baka naman gusto lang nilang solohin yung trabaho kaya gumagawa sila ng kwento. Hindi ako nagbibiro. Maring sagot ni Tony. Tinitigan niya kami isa-isa. Makinig kayo sa akin kung ayaw niyong maging ulam sa hapag nila. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi siya pinansin ng mga kaibigan ko. Nagpatuloy sila sa pagbibiroan na tila ba ang babala ni Tony ay isang magandang punchline lamang sa isang joke. Bago kami tuluyang maghiwa-hiwalay sa tapat ng aming bahay, hinawakan ni Kuya Tony ang balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Leo, seryoso niyang sabi. Alam kong matigas din ang ulo mo at sasama ka pa rin dahil ayaw mong maiwan ng mga kaibigan mo. Pero gawin mo ito para sa akin. Magbaon ka ng asin at kalamansi. Napakunot noo ako. Asin at kalamansi? Para saan po? Huwag mo nang itanong kung para saan. Dagdag niya. Basta ilagay mo sa bulsa mo. At ito pa, kapag pinakain kayo roon, huwag kang agad susubo. Tikman mo muna yung sabaw. Kapag matabang, yung talagang walang lasa, humingi ka ng asin. At bago mo kainin ang anumang karne na inahain nila, patakan mo muna ng kalamansi. Bakit po? Tanong ko ulit. Kinakabahan na sa seryosong tono ni Kuya Tony. Kapag bumula ang karne pagkatapos mong patakan, huwag na huwag mong kakainin. Itago mo ito sa ilalim ng kanin o itapon mo nang hindi ka nakikita. Maliwanag? Tumango na lamang ako para matapos na ang usapan. Hindi ko siya sineryoso noon. Iniisip ko na baka pagod lang si Kuya Tony o sadyang mapamahiin lang talaga. Pero sa likod ng utak ko, may munting tinig na nagsasabing walang mawawala kung susunod ako. Kinabukasan, medyo madilim pa ay gising na kami. Maaga kaming nagkita-kita doon sa outpost ng mga magkakaibigan. Sa kabila ng pag-aalinlangan ay nagbaon nga ako ng isang dakot na asin na binalot ko sa plastic at 3 perasong kalamansi. Inilagay ko ito sa bulsa ng aking maong. At ilang sandali pa ay nagsimula na kaming maglakad. Masaya ang kwentuhan at puno ng pangarap hanggang sa makatawid kami sa ilog Saba.
Ang tubig ay malamig at hanggang tuhod, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Kahit ang mga ibon ay tila ayaw humuni sa bahaging iyon ng bundok. Umakyat kami ng 7 bundok. Sa bawat bundok na nalalagpasan namin, tila lalong bumibigat ang hangin. Ang sikat ng araw ay hindi halos makatagos sa kapal ng mga puno. Halos kalahating araw ang lumipas. Hapong-hapo na kami bago namin marating ang isang maliit na kapatagan sa tuktok ng huling bundok. Doon, nakatayo ang isang maliit na kubo. Gawa ito sa kawayan at nipa. Mukhang luma na pero maayos pa rin naman. At sa paligid naman ito ay may mga pananim ng palay na kulay ginto na, handa ng anihin. Pagdating namin, lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng kamesa de chino at kupas na pantalon. Sumunod sa kanya ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok na nakapusod. "Magandang araw po," bati ni Dodong. "Kami po yung sinasabing magtatanim para sa inyo." Mga binata. Ngumiti ang matandang lalaki. Maamo ang mukha nito pero may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Tila hindi sila kumukurap. Salamat at dumating kayo. Halina, pumasok kayo. Payak lamang ang loob ng kubo ng mag-asawa. May isang maliit na lamesa, ilang bangko at amoy ng tuyong damo. Walang kahit anong kakaiba sa kanilang itsura. Mukha lang silang ordinaryong mag-asawang ninanais mapag-isa sa bundok. "Magsisimula na po ba kami?" tanong ko. Nagnanais na matapos na agad ang trabaho para makauwi. Huwag muna. Sagot ng matandang lalaki habang hinahasa ang kanyang karit. Malayo ang nilakad ninyo. Kailangan busog bago magtrabaho para hindi kayo himatayin sa initan. Ayon sa pamahiin, kailangan busog ang magtatanim para maging pintog at malusog ang mga butil ng palay. Agad nagsiupo ang mga kaibigan ko. Dahil sa matinding gutom, hindi na sila nag-atubili. Ipinaghain kami ng matandang babae. Tahimik lamang siya. Walang kibo. Nakangiti lang pero ang mga mata niya ay tila sumusunod sa bawat galaw namin. Isang malamig na titig na nagpapatayo ng balahibo ko. Inihain nila ang isang malaking mangkok ng sinabawang karne. Amoy na amoy ang bango nito. Tila baka o baboy na nilaga. Ang mga kaibigan ko ay agad na sumunggab. Habang nakatitig ako sa pagkain, tila naririnig ko ang boses ni Kuya Tony sa aking tenga. "Huwag kang agad susubo." Kumuha ako ng kaunting sabaw gamit ang aking kutsara. Dahan-dahan ko itong hinigop. Nanlaki ang mga mata ko. Ang sabaw, wala itong lasa. Hindi lang sa matabang ito, para itong tubig na may langis pero walang kahit anong alat o pampalasa. Pakiramdam ko ay umiinom ako ng tubig kanal na maligamgam. "Lola, may asin po ba kayo?" tanong ko. Sinisikap na wag manginig ang boses. "Medyo matabang po kasi ang sabaw para sa akin." Biglang tumigil ang matandang babae sa pag-aayos ng plato. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Naging kulay dilaw na tila sa pusa. Bata ka pa pero mataas na ang panlasa mo. Galit niyang sagot. Ang boses niya ay naging garalgal at malalim. Wala kaming asin. Kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Pandabog siyang umalis at pumasok sa loob ng silid. Ang matandang lalaki naman ay tila nawala na rin sa aming paningin.
Kinakabahan na ako ng gusto ng mga sandaling yon. Sinulyapan ko ang mga kaibigan ko na sila Dodong, Nato, Ed at Bok na parang mga bulag. Kain sila ng kain. Hindi nila naririnig ang sigaw ng matanda. Parang hayok na hayok ang mga ito sa karne na tila hindi sila kumain ng ilang linggo. Mga pre, dahan-dahan lang. Bulong ko sa kanila. Pero hindi nila ako pinapansin. Doon ko na ginawa ang bilin sa akin ni Kuya Tony. Palihim kong kinapa ang kalamansi sa bulsa ko. Piniga ko ito sa ilalim ng lamesa para hindi mahalata ang ingay. Tapos ay dahan-dahan kong kinuha ang isang perasong karne mula sa mangkok. Inilagay ko ang karne sa plato ko. Tinakpan ko ng kamay at pinatakan ko ito ng kalamansi. Ilang segundo ang lumipas. Noong una ay wala akong nakita. Hanggang sa biglang bumula ang karne. Isang kulay itim na bula ang lumalabas mula sa loob nito. At ang pinaka nakakasuka sa lahat, ang karne ay kumislot. Gumalaw ito na tila isang buhay na uod na pinatakan ng asido. Hindi ito karne ng hayop. Ang nakita ko ay tila laman ng tao na may mga hibla pang sumasama. Halos masuka ako sa aking nasaksihan. Ang sikmura ko ay agad na bumaliktad. Dahan-dahan kong itinago ang karning yon sa ilalim ng makapal na kanin para hindi nila mahalata. Paglingon ko sa pinto, may isang malaking itim na aso na nakatayo roon. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Ang laway nito ay tumutulo at ang mga mata nito ay nagbabaga sa pula. Naalala ko ang huling bilin ng Kuya Tony. "Eto, kain ka na," sabi ko sa aso habang hinahagisan ko ito ng karning nasa ilalim ng kanin ko. Sinakmal ito ng aso at bago pa man nito makalunok, pasimple kong sinabuyan ng asin ang aso. Ang aso ay biglang napaungol. Isang tunog na parang tao na nasaktan. Bago ito mabilis na tumakbo palayo sa ilalim ng kubo. Sa sandaling yun, biglang lumitaw muli ang matandang lalaki sa aming likuran. Tila ba galing ito kung saan at bigla na lang sumulpot. "Tapos ka na ba kumain, Leo?" Tanong niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Samantalang hindi naman namin binanggit ang mga pangalan namin kanina. "Opo, tapos na po," sagot ko. Pilat na pinapatatag ko ang aking sarili ng mga sandaling yon. Sumasakit na po kasi yung tiyan ko, baka dahil sa haba ng nilakad namin eh. Napatingin ako sa mga kaibigan ko at silang lahat ay tapos na rin. Pero ang kanilang mga itsura ay nakakatakot. Ang kanilang mga balat ay naging maputla at ang kanilang mga labi ay nangingitim. At ang kanilang mga mata ay tila lumbay at walang malay. "Masarap ba?" Tanong ng matanda sa kanila. Ang kanyang boses ay tila may halong pangungutya. "Opo, sobrang sarap po," sagot ni Dodong. Pero ang boses niya ay parang galing na sa malayo. "Pero tatang, parang umiikot ang paningin ko." "Ganyan talaga kapag busog." Ngumiti ang matandang lalaki. Ipinakita ang kanyang mga ngiping maiitim. "Magpahinga na lang muna kayo rito sa loob. Bukas na kayo magtanim. May inihanda kaming higaan sa itaas." Hindi na ako nag-aksaya ng oras dahil alam kong kapag natulog kami roon, hindi na kami magigising kailanman. "Hindi na po, tatang,"
Sabi ko habang pilit kong hinihila ang braso ni Dodong at Nato. Kailangan na po naming bumaba. May nakalimutan po pala kaming bilhin para sa bahay. Babalik na lang po kami bukas. Ngayon na? Tanong ng matanda habang dahan-dahan siyang lumalapit sa amin. Palubog na ang araw. Mapanganib sa bundok kapag gabi. Kaya na po namin to, sagot ko. Halos hilahin ko na ang mga kaibigan ko palabas ng kubo. Sa awa ng Diyos, sumunod naman sila sa akin kahit para silang mga zombie na naglalakad. Habang naglalakad nga kami pababa, ramdam ko ang bigat ng kanilang mga katawan. Ang bawat hakbang ng mga ito ay tila isang pasakit. Leo, bakit parang ang bilis mo? Hingal na tanong ni Ed. Kami, hindi namin maigalaw ang mga binti namin. Huwag kayong hihinto! Sigaw ko sa kanila. Kanina ko pa kayo sinasabihan na huwag kainin lahat pero hindi niyo ako naririnig. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Bok. Ang sarap nga ng ulam eh. Hindi ko na sila sinagot dahil alam kong ang kinain nila ay hindi basta pagkain. Nilagyan iyon ng gayuma para manghina ang biktima hanggang sa hindi na ito makatakas. Palubog na ang araw ng mga sandaling yon kaya ang mga anino ng mga puno ay tila nagiging mga kamay na gustong humablot sa amin. Bawat huni ng mga kuliglig ay tila nagiging babala. Bilisan natin! Sabi ko. Kailangan marating natin ang ilog bago tuluyang dumilim. Biglang huminto si Nato. Yumuko siya at nagsimulang magsuka. At ang isinusuka nito, halos himatayin ako sa takot. Itim na likido. May mga kasamang uod na buhay at may mga hibla pa ng buhok. Doon lang tila nagising si Nato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa sarili niyang suka. Leo, anong kinain natin? Tanong niya, nanginginig ang buong katawan. Huwag mo nang isipin yan, tumakbo na tayo. Nagpatuloy kami sa pagtakbo o kung ano man ang tawag sa mabilis na paglalakad na ginagawa namin. 7 bundok ang kailangang tawirin pero tila naging 70 ang mga ito dahil sa tindi ng hirap namin. Sa likuran namin, naririnig ko ang mga kaluskos sa kakahuyan. Hindi ito tunog ng hayop. Tunog ito ng mga yabag na sumusunod sa amin. Tila nakikipaglaro bago tuluyang sumunggab. Narinig namin ang isang malakas na huni. Tik! Tik, tik. Noong una ay mahina lang ito na parang malayo. Pero alam ko ang ibig sabihin nun. Kapag malakas ang huni, malayo ang nilalang. Kapag mahina o tila bulong lang, nasa tabi mo na ito. At ang huni na narinig namin ay tila bulong na lang sa aming mga tenga. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Dasal ko habang pilit kong inaalalayan si Dodong na halos hindi na makalakad. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang takbuhan, natanaw na namin ang ilog saba. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa kabilang pangpang, may mga sulo kaming nakita. Doon ko nakita ang aking ama, si Mang Andoy. At sa tabi niya, nakatayo si Kuya Tony. Hawak ang isang malaking itak at isang bote ng langis na may mga ugat ng puno sa loob. Parang nabunutan ako ng tinik sa nakita ko. Ang takot na nararamdaman ko ay napalitan ng pag-asa. Dito kami! Sigaw ko. Mabilis kaming tumawid ng ilog at sa gitna ng ilog, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. At paglingon ko sa pampang na naiwan namin, nakita ko ang 2 anino.
Isang matandang lalaki at isang matandang babae. Hindi sila tumawid. Nakatayo lang ang mga ito roon at nakatitig sa amin ng puno ng galit. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. "Sabi ko na sa inyo," ani Kuya Tony nang makarating kami sa kabilang panig. "Matitigas ang mga ulo nyo." Agad kaming inalalayan ng aking ama. At si Kuya Tony naman ay agad kumuha ng asin at ikinalat ito sa paligid namin bago kami tuluyang umalis. Pagdating sa bahay, si Kuya Tony ay agad pumunta sa kusina. Kumuha ito ng luya, bawang at kung ano-ano pang dahon. Pinainom niya ang mga kaibigan ko ng isang mapait na inumin. Isa-isang nagsisuka ng parehong itim na likido na isinuka ni Nato kanina. Si Kuya Tony ay ang kilalang manggagamot noon sa Antipolo. Pero iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon kaseryoso. Wala siyang kibo habang ginagamot sila Dodong. Pagkatapos ng ilang oras, nang medyo ayos na ang pakiramdam ni na Dodong, lumabas si Kuya Tony sa balkonahe kung saan ako nakaupo. Seryoso ang kanyang mukha at walang bakas ng kapayapaan. "Leo," sabi niya, "kailangan mong umalis muna dito sa Antipolo. Pumunta ka muna sa mga kamag-anak niyo sa Bicol o sa Maynila." "Bakit po, Kuya Tony? Ligtas naman na kami, di ba?" "Hindi mo naiintindihan, Leo." Umiling siya. "Yung mga kaibigan mo, kinain nila ang inihain. Pero ikaw, hindi ka kumain. Nilansi mo sila. Sinabuyan mo pa ng asin ang alaga nila." Nanlamig ang buong katawan ko. Dahil doon, nakilala ka nila. At minarkahan ka nila. Tiyak na babalikan ka ng mag-asawang yun. At sa susunod na makita ka nila, hindi na sila gagamit ng pagkain para makuha ka. Direkta ka na nilang susunggaban. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Bawat kaluskos ng dahon sa labas ng bintana ay tila mga kuko na kumakamot sa pader. Kinabukasan, lumuwas ako patungong Maynila at doon nanirahan ng ilang taon. Hanggang sa mabalitaan kong pumanaw na ang mag-asawa sa bundok dahil sa isang sunog na hindi maipaliwanag. Pero hanggang ngayon, kahit ako'y matanda na, hindi ko pa rin makalimutan ang itsura ng karning bumubula pagkatapos patakan ng kalamansi. At sa tuwing dadaan ako sa madidilim na lugar sa Antipolo, lagi kong tinitiyak na may dala akong asin sa aking bulsa. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng nag-aalok ng pagkain ay may mabuting kalooban. Ang ilan ay naghihintay lang na ikaw naman ang maging pagkain nila. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. Sana'y nag-enjoy ang lahat at kinilabutan rin. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para mas marami ang makarinig. At kung kayo naman ay may mga karanasan na nais ibahagi ay maaari kayong mag-email sa amangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.